Kamusta pala status mo ngayon in terms of sa work permit mo? Oh, yeah. I applied po humanitarian compassionate po. But I'm still waiting po for the response or the AOR, especially the AOR. So until now, alam naman po natin na ang humanitarian, it takes some time. how many? 10 years. Yeah. So, nandito na tayo sa bahay nung interviewin natin, nakabayan natin. Hello po, kamusta po? Tuloy po kayo. Sige po, tuloy po. Kasama po namin ngayon si Ate Esaline Garcia. Yeah, Esa. Esa. Ayan po. At ngayong araw na ito, kung makikita nyo naman, blooming na siya. Di ba? Salamat, So, sir. and then I'm praying na hopefully magtuloy-tuloy yung iyong paggaling. Yes. Kasi parang nakita ko doon sa video mo eh. No? You look different now. Yes po. Oo, parang- Bumalik na po yung dati yung kong dati. katawan. Mm. So, kita nyo po talagang halatang dumaan ako sa... Oo nga. Halatang may sakit po talaga. Critical yung condition ko that time po talaga. So, Gaano ka katagal sa ospital mo? twice pa ako na-admit kasi first 4 days po, na-admit po ako sa emergency. So, chinek, test, again po, x-rays, I don't know, yeah, scan. Scan. So, May improvement? wala po, puro test lang po. Puro To test confirm lang. po kasi parang, yeah, parang based naman po sa history, sa system po. So, yun po yung nasa system, sa history ko. Parang i-confirm lang po uli, ko-confirm lang uli kung ano ba yung previous result po. So, after 4 days, no, 24 hours as emergency and then emergency or EMS, dinala na po ako sa Royal. Okay. Doon sa Royal po, doon po ako tumagal ng hanggang 3 days po. 3 days na Yeah. yun. Then doon po sa 3 days na yun sa Royal, so test po uli, ultrasound, test, ano? yeah. Unlimited, non-stop. Limited, ano? Non-stop. So, yun po, nagsabi sila na yun nga po, confirm na meron pong tumor. So, kailangan pong i-biopsy. At the same time, sa base po sa result ng x-ray ko, yung lungs ko po, and then yung belly ko po, that's why malaki, is punong-puno na po ng fluid yung katawan ko. That's why hirap po akong huminga. Huminga. Yeah. Mm. So, kinuhanan po nila ako at first dito sa lungs ko po. So, tinanggal, ang dami pong nakuha. Na fluids. Yeah, I think it's 3 liters po. Grabe. So, nakatulong naman po, nakatulong siya. Na-relieve naman yung pag-ubo ko. Kasi yun po talaga yung, yung nagtitrigger sa akin, kaya hindi ako makahinga eh. So, discharge. Okay na po. Pero, dun sa 3 days na po yun, binayopsy po ako. Kasi para ma-check po kung ano yung, ano bang meron talaga dun sa tumor na yon. So, after, I was discharged Saturday, hindi na naman po ako makahinga ng Sunday. Ano yun? Parang may fluid na naman? Yes. Bumabalik po yung fluid. Ah. One time draining lang po yung ginawa sa akin. Okay. Monday, nagpa-admit na naman po ako. Kasi hindi na naman po maganda yung condition ko. Nahihirapan na naman po akong huminga. Then, na-admit po ako ng Monday. 1 week na po ako sa hospital. So, another week ka Yeah. doon. So, So, ganun din, tinanggalan ka yes. ulit ng fluid? Tinanggalan po ako ng fluid. Tinatanggalan po ako ng fluid. And then, kasi hindi pa po yung pinaka-tumor po kasi yung parang nagpo-produce ng fluid.
hangga't hindi po natatanggal yung tumor, mag-accumulate po ng fluid. Kaya kailangan po may regular or may scheduled draining po Ng draining na talaga. mangyayari. Oo. So at first, dito po sa lungs ko, sa chest po nila ako tinanggalan ng fluid. Then, nung time na po yun, doon sa 1 week na yun, nalaman ko na po yung result ng biopsy. Kasi after a week po yung result ng biopsy. So yun, yung doctor po, pinuntahan ako sa room. Mag-isa lang po ako noon. No, doon niya sinabi Yeah. sa'yo. Mag-isa lang po ako noon. Tapos sinabi niya sa akin na, yun nga, I have stage 4 ovarian cancer. So nung narinig ko po yun, medyo hindi ko pa po siya, although alam ko na po na may tumor, but possible kasi doon sa mga interview po sa akin ng mga doctors is meron daw pong cancer but hindi pa alam kung anong stage. Oo. Yeah. Kasi doon sa mga doctors po na nag-interview sa akin, nag-metastasize na po. So it So, means lumaki na. kumalat po, Kumalat. kumalat sa I think sa uterus or fallopian tube po. So I have the idea po, but I don't know what stage. Nung pinuntahan na po ako ng doctor na yun, sinabi na po sa akin yun, stage 4 nga daw po. So at first, inabsorb ko, okay, may stage 4 cancer pala ako. That's Pero, why yun pala yung nararamdaman ko. Yun na pala yung symptoms na yun pala yun. Yun pala yung stage 4, ganun ang pakiramdam. Yeah. Then, ayun po, hindi ko nga po alam kung saan ko hinugot yung power ko or yung lakas ko yung strength ko. Kasi yung once na parang sinabi sa iyo kung ano yung stage na yun, so siguro that time parang okay, o paano mo siya tinanggap? Yeah. Yun yung madalas kong yun yung madalas ko naririnig or tanong sa akin, paano ko siya tinanggap. Actually, pagka po kasi sinabing, oh, you have cancer or what any type of cancer. Kasi yung sinasabi po, yung mentality po ng iba is like parang it's end of life. Para sa akin po, hindi ko po inisip na end of life ang cancer. Kasi sa current situation po natin ngayon, especially nasa Alberta ako, nasa Canada po ako, maganda po ang kanilang healthcare. Maganda po. And I'm very, very, very thankful and blessed po. At dito po ako na-diagnose at dito po ako nagpa-gamot. So, kahit po sa ibang ibang mga cancer patient po, wag po nila kasi dapat isipin na it's end of life. Kumbaga, sabi ko nga po, dun sa interview ko sa iba, na kapag ka po ikaw ay cancer or manalaman mo na may cancer ka, dapat, although given na po yung medyo may mararamdaman ka, di ba? Kasi as a person, syempre, tao lang as a human being po, talagang makaka-feel naman po tayo ng ganun. Pero sa akin po, nakaramdam din naman po ako nun, pero never ko pong i-denown yung sarili ko. Never ko pong denown yung sarili ko. Ang ginawa ko is, okay, kasi, bakit po? Kasi po, nakuha po ako ng strength din po sa mga sisters ko. Kasi sisters mo ba? Yes nandito? po, kasi wala po. Nasa Philippines po. Ang family ko po kasi is we're 8 po. I'm the youngest po. And aside from my mother po, 3 members of my family po was diagnosed with breast cancer. So I'm the 4th member po na may cancer. But ovarian cancer. 3 sisters po, breast. So, ang inisip ko, yung mga kapatid ko nga po,
kaya nila. Kumbaga, nakita ko po yung lakas nila, yung strength nila, yung positivity mindset nila na kaya nila. Bakit hindi ko kaya? So, dapat kaya ko din. Especially, yung healthcare system po dito is napakaganda po. So, yun po yung naging motivation. So, kung kaya po ng family members ko, sisters ko po, bakit hindi ko po sila maging inspiration para ma-motivate ako. So, yun po, naging positive mindset lang po. And then, yun nga po, sarili lang po talaga yung tutulong. Kasi kapag ka po nagpatalo tayo sa cancer, hindi po talaga maganda yung impact or yung effect po sa katawan natin, sa sarili natin. So, dapat po, maging positive tayo. Tulungan natin yung sarili natin para mas makarecover, mas maganda yung result po sa katawan natin. Yun po. And then, so are you currently undergoing treatment? I just finished po my chemo treatment po last September po, last year. And then I'm monitoring na lang po. So monitoring na So lang. like monthly blood works and every 6 months of CT scan po. So fortunately po yung mga blood works ko po was good. Wala pong naging problema sa mga test po. Then yung recently po na CT scan ko last May, no evidence of disease. So, napaka-blessed ko din po talaga dahil... So, when you say no evidence of disease, is the cancer gone or? I can say po na yes, wala pong nakita during my scan. So, wala pong Dito nakita. Na last result mo na yan? Yes po, last May po. During the scan po, last May, wala pong nakita. But that's why kailangan po ng regular monitoring. And I still have my medication po, like my maintenance pill po, to prevent the cancer cell spread po. So, yun po. But, chemotherapy, surgery, all done na po. So, I had 7 cycles of chemotherapy. And then, I had my total hysterectomy. So, all my reproductive organs po, tinanggal na po para totally wala na pong kumalat. Wala nang kumalat. Opo. So, yun po, maganda naman po yung naging result. Yung impact po or yung response po ng chemotherapy kasi hindi po talaga madali ang mag-chemo. First session ko po, side effect. Sobra akala ko po bibigay na ako. So sa pangangatawan mo, anong naging effect ng chemotherapy? Yung chemotherapy po. At first po, like pag nagki-chemotherapy naman po, uupo ka lang dyan ng 4 to 6 hours. May naka-inject po na IV. So, 3 types po ng drugs po yung ini-inject sa akin for the whole 6 hours po. Okay How lang. does it feel? Okay lang. Okay naman po. Basta kailangan po, while doing the IV or the drugs po, dapat hydrated po. Okay. Kasi para na-replenish po, na-flush out po yung drugs or yung gamot po. Kaya, dun sa 6 hours na po yun, na nakaupo ka lang, so medyo maboboard ka, so kailangan libang-libang lang. So may mga kasama naman po sa room. So after po ng 6 hours na yun, ma-feel ko po, gutom na gutom ako. Gutom na gutom Yeah. na naman. Kasi Hindi ka pa, habang nasa treatment, wala kang pwedeng i-intake? pwede naman po. Wow. Pero yung ano po, yung effect po kasi steroids po yun eh. So parang talagang yung katawan mo kailangan ng lakas, kailangan ng food. So yun po. And then after 3 days, first, second, third, okay pa. Normal. But pagdating po ng third or fourth, dyan ko na po mararamdaman yung side effect na all my
body. Anong pakiramdam? Parang unti-unti ka pong tinatanggalan ng lakas. Ay, gano'n. Nanghihina ka, Yes po. as in. Yes po. Oo. May mga time po na nag-pass out ako. How about pain? May pain ba? Yes po, all my joints. Oo. Like yung mga kamay po. So, mafe-feel ko po yun na parang tingling. Oo. Yeah, then yung mga joints po, especially likod, Oo. masakit po. In terms of taste, Yan po, taste. May time po na hindi ka talaga makakakain. bakit Ako po. ano yun, wala kang gana or walang lasa ang pagkain? Yung sa akin po, wala. Oo. May panlasa naman po, pero hindi ko kayang kumain nung normal na kain ko po. Bakit? Siguro po gawa po nung gamot, nag-e-effect na po. Yung, kasi all my cells, good and bad, tina-target po Ayun ng nga, drugs eh. Oo, yun So, nga yun. kaya po... So parang affected na rin yung good Yes po. cells at Yes saka po. yung bad cells. di ba? Yes po. Parang Talagang parehas sila. manghihina. Parang feeling ko yung... I don't know if, kasi hindi naman po lahat naka-experience ng COVID. Oh, yun nga. So, yung feeling ng may COVID, yung parang sobrang bagsak Hilo ka yung... ba? O ano? Hindi naman po. Pag tumatayo lang po. Like, from... Parang lightheaded? Ganun? parang yung vision ko po is Ba-blur? nagbe-blurred po. Okay. So, kaya po minsan natutumba. Mm. So, I experience So, 3 noon, beses. oo, namayat ka talaga noon. Opo. And then, nagka-hair loss ka din. Yes po. Second session po. Second cycle of my chemo. Na ano ko na po. Na pag ginanon ko po yung hair ko, totally may sumasama. May sumasama. Yeah. Ano. So, kung makikita niyo po dun sa video, nag-shave na po ako ng hair. Oo. Kasi, hair fall sa unan. So, at saka advice na rin naman po yun. Kasi before po ako i-chemo, meron pong orientation. So, may initial orientation po. Kung So, ano yung, sinabi na yung expectation. kung ano po yung mafe-feel mo, kung ano po yung expected na mangyari sa'yo kapag nag-chemo ka. Which is, na ano ko naman po, na-encounter ko yung mga side effect na yon. So, second session po, yon, na-feel ko na-witness ko na po na nag-hair loss na ako. So, that's why I shave my hair. And it's, Pero iba na ngayon kasi tumubo na ulit yung hair mo, tapos from payat ka, eto bumalik na po. Ka na ulit nag-gain na po ng weight. Ng weight kahit papaano. Yeah. Would you say that are you fully recovered or hindi pa? Nasa stage pa rin po ako ng recovery. Kasi may mga times po na andali ko rin po mapagod. Pero kasi it's 1 year pa lang naman po. So, physically, makikita nyo po, I'm like, okay. Okay, yeah. But, yung internal body ko po, nandyan po yung, hindi pa rin sila makasabay. Kasi syempre po, yung katawan ko. When you mean hindi makasabay? Like, madali po akong mapagod. Yung pagod? Yeah. So, ang bilis kong mapagod. And then, minsan, yung feeling ko parang pagtatayo po ako, like, parang yung vision ko nagbe-blurred po. So, that's why Pero the chemotherapy is done already? Done already. So, that's done. And then, na-operahan ka na din. Yes po. Diba? And so ngayon, you're currently doing some medications? Yes. Right? Ang medication ko po, it's very expensive. Very expensive. Yeah. Kasi yun po yung gamot na ang target niya talaga is the cancer cells na hindi mag-spread. Yun nga. So, yung treatment mo ngayon, yung medication mo is very expensive. Yes po. And then the fact na wala kang trabaho ngayon. Yes right? po. And you're getting EI, right? You're getting EI. Are you? I finished. Not anymore. So, tapos na yung EI. So, wala ka ng, kumbaga, nare-receive na income ngayon. Tama? Yes. Okay. So, we needed
most importantly is yung prayer. Diba? Prayer. Number one is the prayer. Yung syempre support ng community din. Yes sa iyo. So, and at the same time, kailangan din natin ng kahit papaano monetary, di ba? Para masuportahan yung ating medication. Yes. So with that, kung sakali meron tayong mga kababayan na gustong tumulong sa iyo para masuportahan yung iyong medication, we can probably do sa mga gustong tumulong, meron ka bang i-transfer that they can i-transfer to you? Yes, I do have. So, ilagay na lang natin and then para matulungan ka nila somehow, di ba? Okay lang and po. Yun nga, sabi ko nga, very importantly, una, prayer, dasal talaga. Yes diba? po. And then yung para lang masupport yung iyong medication din, siguro, then we can ask them if they are willing to help you, di ba? With that. Okay. So, do you have any message to our kababayans? Sa mga kababayan na nandito or nasa ibang lugar po ng ating bansa. So, actually dinala po ako dito sa Canada ng hindi maging perfect. So dito ko po natutunan na lumaban. Hindi po madaling magkasakit. Not in Canada, lahat po. Kumbaga, kapag po malayo ka sa family mo, hindi po madali ang magkasakit. So, lalo na't malayo sa family. So, dito ko po na natutunan or na-discover yung sarili ko na lumaban, maging grateful sa mga taong nakapalibot po, especially yung mga positive person po or people with a good heart po, na napakalaking tulong po nila. So, dun sa mga kababayan natin na malayo sa kanilang family, si God naman po is hindi naman po tayo dadalhin sa isang laban ng hindi natin kaya. So, alam po ni God alam po ni Lord na bibigay nila sa atin tong laban na to na kakayanin natin. Alam niya kakayanin. Alam niya na kakayanin natin. Kasama siya. So, laban lang po hanggat buhay po tayo, laban lang. Wag mawala ng pag-asa. Yun po. Kamusta pala status mo ngayon in terms of sa work permit mo? I applied po humanitarian compassionate po. I applied po, but I'm still waiting po for the response or the AOR, especially the AOR. So until now, alam naman po natin na ang humanitarian it takes some time. How many 10 years? Yeah. So I'm still waiting po for the confirmation or the AOR. So hopefully maka-receive po para magkaroon pa rin po ng hope para magkaroon ng stable status for the sake of my health. Yun na nga. Yes po. Kasi dun nga sa kung iba-backtrack natin, una na wala ka ng trabaho, diba? Parang na-lay off kayo sa trabaho, and then after that na-diagnose ka nito, and then hanggang sa yung work permit mo ba na-expire? Yes po, na-expire po siya this month, July 5th. And then you applied naman. Before my work permit expires, I applied po. Ayun. That's why I stay here legally. So para lang alam ng ating mga kababayan ang estado mo ngayon. Ano? So at least ngayon, you're waiting for the AOR. Yeah. So and then hopefully may magandang resulta doon. Opo, I'm praying for that po. Praying for that po. Ayun nga. So thank you very much for your time, and hopefully ay kahit papaano maging, I would say, inspirasyon
yung I naging know. laban mo. I know. Lalo na doon sa mga kababayan natin na may pinagdadaanan din na katulad ng pinagdaanan I mo. know. So siguro don't lose hope, Yes. 'di ba? Laban lang Always hanggat may pray and then hanggat humihinga, hanggat nabubuhay po tayo. Every gising is a blessing. Yun. And always pray po. Number 1, always pray. Okay. Yes po. Sige, thank you very much. Thank you po, Sir Sok. Okay. Thank you. And I pray for your continuous na recovery. Thank you. Okay. At sana maging maayos na lang. I know. Diba? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan.